Baka sabihin nyo naman, iisip pa naman yung bahay ni tatay. Bakit ginawa nyo pa ng bahay? Gusto nyo lang maging hero. Anong hero? Hero mukha mo? Ito po kami mga kababayan at andito nga kami sa Barangay Mambaroto sa Siyudad ng Sipalay. At nandito kami kasama natin si Raymond. Ayan si Raymond po mga kabayan. At nagpintura kami dito sa bahay ni tatay mga kababayan. At yung kagabi nga po, sabi nga po ni tatay, ay napakalakas po ng hangin kagabi. Hindi nga po siya nakatulog dahil nga tinitingnan nila, nakikiramdam siya, baka yung tinitirhan nila biglang bumuwal. Diyan pa naman natutulog sa balkonahin na yan yung kanyang anak po mga kababayan na babae. Ngayon, pwede na silang lumipat dito mga kababayan. Safety na sila dito. Hindi na sila mangangamba na may mangyari sa kanila. Kasi nga, okay na po. Kahit na umulan tayo, humangin, hindi siya mabubuwal. Hindi siya matumba. Kasi nandyan na sa patag na po siya mga kabayan. At ang sitwasyon nito, bakit nakikita nyo po nandito yung pintuan ni tatay? Kasi ang sabi ni tatay, dito ang gusto niyang pintuan sa gilid. Para ito daw ang magiging kwarto nila. At lalabas na lang daw sila dito. Doon po ang kanilang kusina. Mayroon pong balkonahe. Diyan po magagawa ng kusina si tatay. Bali nipa yung inilagay dyan mga kabayan para ho hindi daw po masyadong mainit. Pwede lang tambayan dyan sa area. At lalagyan ni tatay ng mga bato. Itong mga bato dito mga kabayan, linisin daw ito ni tatay. At ilipat niya doon mismo sa may balkonahe. Kasi nga pagka umulan, kusog ang ulan, dalom ang tubig. Malalim ang tubig daw dito mga kabayan, kaya kailangan lagyan niya daw ng bato doon. Yan lang po, importante kasi dito mga kababayan, yung safety po nila. Yun ang pinaka-importante, yun ang ating focus dito, yung safety. Kaya nung time na yun na napuntahan natin dito si tatay, as in, poste pa lang ito. Poste pa lang ang naitayo niya. Kaya gumawa tayo kaagad ng action dito. Kasama natin ang Guardians Community ng Kawayan Chapter, panguna po ng founder nila na si Bro Bonnie Salazar sa Kansuing. Sila yung ating kasama ng pagbuo po dito ng bahay nito mga kabayan. Kaya salamat. At sa mga kaibigan natin, kay Ate Rosalinda Hubero, salamat din po. Sa lahat ng ating mga taga-suporta na nandyan sila, nakasuporta sila sa ginagawa po ni Kuya Raymond. Hindi man natin magawang perpekto, pero po ay malaking tulong na po sa tulad nila mga kababayan na walang kakayahan na bumili ng mga materyales para mabuo yung bahay o walang kakayahan para ay magawa kaagad yung kanilang tahanan. Tulad nito ay malaking tulong itong yung ating ginagawang mission po mga kabayan sa tulad po nila. Kaya masaya kami na kahit papano meron na si tatay. Ito tay 2 days, 3 days. May bahay ka na kaagad, no? Kumbaga pag sa Bisaya pa, ito ba ay ano sa Bisaya man? Inaasahan mo ba ini di ko maano sa Bisaya, yung ano ba? Yung ginapaminsan mo ba ini na maabot sa imo? Wala gid, karon ko lang napinsaran ka nag-abot sa akon. Natabo nga nabuligan man ko. Ayan po. Ngayon na lang, kumbaga hindi niya po inaakala na dumating sa kanila na matulungan po siya mga kababayan. Pero salamat din kay kay Ma'am Ambat, no? Ang head po ng traffic dito sa Siyudad ng Sipalay. Dahil sa kanya, nakita natin si tatay, napuntahan natin siya at ayun, malaking tulong din yun. Kay Ma'am Ambat. Kay Ma'am Salome. Ma'am Salome Ambat. Salamat. Salamat. Thank you. Ayan. Dahil po sa kanya makabayan na rating natin ito. At meron pa tayong bibigyan din po dito ng pandingding. Yung anak po ni tatay, yung nandun. Ang dingding po, o ang bahay niya, walang dingding. Tapos 3 bata yung laging nandun. Bibilhan din po natin ng, ng amakan.
Kahit mga 5 amakan lang para madingdingan lang yung bahay po nila. Ito ni Mon, okay na ini tay? Oh. Ito, Damo gid nga salamat kung natapos gid nga ako ng ilistar nga gamay. yan. Maraming salamat daw po na natapos itong kanilang tirahan daw po. No? At dito daw, si tatay na daw yung mag-ano dito, maggawa dito ng ano, yung Dapog-dapog. yung yung bato daw. May gagawin daw si tatay diyan eh. Kaya siya na lang daw gagawa, magdandahan na lang daw po siya. Kaya tayo, move forward tayo sa iba din po nating pwedeng matulungan po mga kaibayan. Kaya nga, pinantarahan po natin ito para dugay maguba. Pag mabasa sa ulan, dili maano dayon. O matagal po siyang masira mga kabayan. Kaya okay ito. Sa mga kaibigan natin dyan, pakishare itong live po natin. No? Ito na yung update ni Kuya Raymond. Ang pag-share ng inyong, ang pag-share nyo po ng ating mga update dito sa ating nagawa ay malaking tulong. No? Kasi si tatay, hindi lang po si tatay ang ating matulungan, kundi marami pa po. No? Stay tayo dito sa area natin. Kung ano pong pwede natin magawa, kung anong pwedeng maitulong natin, gagawin natin. Wala man tayong sapat na financial, pero makakagawa tayo ng paraan para ay makontinue natin yung ating ginagawang mission. Kasi simple lang, maliit na bagay, pero dako nga bulig. No? Maliit lang na bagay po mga kabayan, malaking tulong. Kasi example, tatay, 69 69. 69 years old. Manog 70 na sa February. Magsi-70 na po siya. Siya lang mag-isa po dito mga kababayan. Hindi niya po kaya po. Hindi niya kayang gawin yung bahay na mag-isa. Kaya kailangan niya talaga ng tulong. Sino pong pwedeng tumulong sa kanya? No? Walang iba. Tayo lang din po, mga kababayan. Kaya po ay malaking tulong itong dumating na blessing po sa kanila. Maging safety sila ng kanyang anak. Day, okay ka lang, Day? Itong kanyang anak po, mga kababayan, 9 years old. Grade 4 siya, no? Grade 4 sa sunod. Grade 4 sa sunod. Sila lang dalawa po mga kababayan. Imagine mo yan. Nagpapasalamat talaga ako, no? Na may mga kaibigan akong nagsishare din po kahit na panggasolina. Pangkain po namin. Nakakasurvive po kaming lahat po mga kababayan. Kaya salamat. Hindi po tayo tumitigil hanggat hindi magiging okay. Tulad nito, binabalikan pa rin po natin sila kasi nga hindi pa tapos. Ito, tinitingnan natin kung ano pang pwede nating magawa dito. Si tatay naman, sabi niya okay na. Siya na bahala dito maglagay ng ano dito mga kababayan, ng saingan. Kasi dito lang naman sila. Dito lang naman siya. Kasi siya na daw bahala. Ano pa ang pwedeng maitulong namin dito, tay? Ano pang pwedeng mabulig namon dito sa inyo? Makakuha na ko tali. Kung makakuha na kong urukan para nagsalod sa ulan tubig. Ayan, yung pangsahod daw sa sa ulan, no? Kailangan niya ng drum. Sige. Hanap tayo ng drum o hanap tayo ng budget para makabili po tayo ng drum po para sa kanila. Para hindi mahirapan sila maghakot ng tubig kasi malayo yung tubig dito, nandoon sa ibaba pa. Hahakutin pa po nila mga kababayan. Draman. Oo. Berti ko layo sa tubig to. Kailangan talaga ng drum kapag umulan, makasahod po sila mga kababayan. Sige, sikapin lang natin kung unti-untiin lang natin. Mamaya, pwede na tayong lumipat yan, no? Yung ibang gamit nyo para dyan kayo matulog. Para kung sakaling umangin, wala na kayong kaba. Na problema. Yan po, no? Pagbalik natin dito mga kababayan, siguro magkakaroon tayo ng budget, bibili tayo ng drum. Ang drum kasi ngayon, nung drum na malaki, yung yung kulay blue. Kulay blue. Nasa 1.8 yung isa niyan eh. 1.8 O 1.8 ang isa niyan. So kay Wana Gro meron na. Mahal yan? Are, dre siya kat ba? Meron ang iba 2,000, may 1.8, merong ganon. Yan po. Yan po mga kababayan, no? Ayun lang po ang mga kailanganin po dito nila ni tatay. Solar. Kasi kumakain daw po sila mga kababayan, yung kanilang ilaw. Pinlight ng lighter. Lighter lang po yung pinapailaw nila habang kumakain sila. Kaya itong yung anak niya, nagyayari ka mo.
Sige, titingnan po natin kung ano pang pwede nating maitulong dito. Baka mayroong ibang makatulong, makabulig sa inyo. Mas maganda, mga kababayan. No, yung drum, solar, yun naman talaga ang pinaka-importante. At saka yung pagkain. Matipid naman sila sa sa pagkain kasi kumakain sila sa umaga, kasama na daw yung Panyaga. tanghalian. Kaya pagka may bigas sila, yung nakaraan, binigyan ko na sila ng bigas. Hindi pa naubos, no? Hindi pa naubos yun. No, 2 bags lang po yun, pero di pa na naubos. Kaya, Huwag pa maubos ka ng isa. Oo. Matagal maubos silang bigas. Importante dito mga kabayan yung mga basic needs lang po nila. No? Sa ngayon talaga, ang kailangan nila dito, solar saka yung drum po mga kababayan. Okay lang makwento sa kanila tayo kung ano bang sitwasyon ng nangyari sa asawa mo. Kasi ako na magkwento kasi sa tatay Bisaya, no. Alam ko naman yung kwento. Yung asawa ni tatay, nung mag-asawa pa lang sila ni tatay, marites ito mga kabayan ha, marites si Raymond. Nung mag-asawa pa lang sila ni tatay, ng asawa niya, maayos pa yung asawa niya. Wala pang, kumbaga, di mo pa alam na merong diferensya. Nung, ilan yung anak niyo? Isa lang? Isa lang. Nung nanganak na yung asawa, doon na sa? Kuha na kinder. Anong kinder ng anak niyo? Kag nagsugod ang yan. Nung kinder ng anak po nila mga kabayan, doon na nag-umpisa na nagkakaroon na ng problema yung pag-iisip po ng kanyang asawa. Hanggang na tumagal at hindi na nila kayanin kasi nga nanghahabol ng taga mga kabayan yung asawa niya. Ayun, may tumulong sa kanya, tinulungan po sila dito at kinuha yung kanyang asawa, dinala po sa rehab, pinarehab daw po yun. Ngayon, di niya alam ni tatay kung buhay pa kaya yung asawa mo? Huwag kaya na gani ko kabalo, kaya wala sila na ugangan, wala naman kapabalo din sa akon. Hindi po alam tatay kung buhay pa yung kanyang asawa po mga kababayan, no? Kaya ngayon, meron pong history kasi sa yung merong problema sa pag-iisip, yung pamilya po ng nanay ni yung anak niya. Kaya siguro sa ngayon, maraming nakakapansin din po sa anak ni tatay na parang may parang apektado din siya. No? Ganun, kulang ko sa IQ, muna ginako na ipacheck up, para ko na makuhanan kung anong dapat. Kasi nga, nag-aaral daw ng grade 3, si Inday, ang advice po ng teachers dito kay tatay na ipa-check up, na ipa-doktor kasi nga mahina daw yung IQ. Ito mahina gid kayo kuno sa IQ, iyawan sila. Kailangan daw talaga yung siguro madala ito sa psychiatrist. Tapos doon bibigyan siguro ng gamot ng doktor po siguro. Pagkatapos mo ng eskwela, anong gusto mong trabaho? Anong gusto mo kunong obra? Pag kinakausap sa mga kabayan, parang gumaganon. Parang minsan nagbablangko siya. Parang may may makikita mo talaga na Sana maging matulungan din po natin mga kababayan, no? Okay na ito, wala nang problema po dito mga kabayan. Sa kanila, at least okay na. Simple lang ang bahay ni tatay. Nabuo na po natin mga kabayan. Tay, may mensahe ka. May mensahe ka sa ating mga tagapanood. Sir, ma'am, madamo gid nga salamat. Kaya hindi mo kakakuan sa Tagalog, ako na Bisayaon. Yan. Daghan gid salamat, ma'am. Sir. Yan. Sabi ni tatay, maraming salamat daw sa inyong lahat. Ma'am, sir, sa inyong pag-suporta po dito sa ginagawa po natin. Naway marami pa tayong matulungan. Hindi ko alam kung may mga eskwelahan dito na para sa mga special child. Spalay. Para kung meron sana doon sa enroll. Okay na po ito mga kabayan, no? Yan na pong update natin na inayos na po namin yung pintura. Pinuntura na po namin. Si tatay na po mag-aayos dito sa paligid niya. Maglinis na dito at mag-aayos na dito sa kanyang maggawa daw siya ng tawag nito, yung abuhan. Tawag nito sa yung anong tawag niya naman? Tiligangan.
Yung saingan ba niya? Mahirap talaga pag maghalo-halo na yung ano ko, yung Tagalog, Bisaya, Cebuano, Hilonggo. Ay, nako. Kailangan ko rin mag-Tagalog kay ang mga viewers ko, mga followers ko, hindi sila masyado makaintindi ng ang iba. Hindi nila maintindihan ang Bisaya eh. Tagalog ko. Hanggang dito lang po ang update natin. Mga kabayan, uwi muna kami. At yun nga, si Raymond, no, pagtalon niya, may pako pa lang nakatihaya. Dalawa lang po kami nagpipintura po, mga kabayan. Siya ngayon yung ating bagong driver, bagong assistant. Si Raymond Agos. Yan yung totoong Raymond Agos. Ako naman, Raymundo Agos. Pero ang pangalan ko, dito sa Facebook sa YouTube, Kuya Raymond Agos. Ayan. Pag mag-retired ako, siya na yung papalit. No? Siya na yung papalit po. Pero mag-aaral ito. Sabi ko, mag-aaral ka. Mag-aaral siya ng ang kanyang kunin daw, agriculture. Kasi dito po sa vlogging po, mga kabayan, maraming gustong maging vlogger. No? Pero hindi basta-basta ang magiging vlogger, mga kabayan. Kasi nga, patakbuhin mo dito yung sarili mong company na eh. Kumpanya mo yan, sarili mong kumpanya eh. Ikaw yung producer, editor, manager. Parang, di ba, yung isang kumpanya, merong mga ganong posisyon. Ikaw na mismo sa sarili mo, ikaw mismo ang magaganap niyan doon. No? Talagang napakahirap. Tulad po nito, vlogger ka, isa kang pinili mo ay charity vlogger, pagtulong. Bukod sa trabahong ganon, pupunta ka sa field, akit ka ng mga bukid, magdadala ka ng mga ayuda, mag-i-scout ka, gagamit ka ng pera. Wala kang pera, importante, pera. Kung wala kang pera, hindi mo magagawa yung mission mo, mga kabayan, as a charity vlogger. Kasi tutulong ka eh. Kailangan mo talaga ng pera. Kung wala kang pera, at walang tutulong din sa'yo, perti ka budlay. Perti ka hirap. Tapos pag uwi mo sa bahay, pagod ka. Galing ka sa initan. Mag-i-edit ka pa. Ako minsan, mag-i-edit ako. May dalawa akong tinulungan ngayong araw na ito. 2 video. Editin mo pa yan. Yan, naabot na ako ng 2:00 ng madaling araw sa ka-edit. Perti ka pa, pagod makabayan. Tapos kinabukasan, mag-iisip ka na naman, ano ba ang susunod mong gagawin. Mas madali pa nga dito yung construction eh. Trabaho lang doon, yung katawan mo. Pero dito sa trabaho na ganito, mga kabayan, isip, katawan, bulsa, lahat. Kaya hindi basta-basta, mga kabayan. Kaya ako po, bago ko naging vlogger, mga kabayan, mahigit 1 taon po akong nagsanay ng ganito po, mga kabayan. Hanggang na napunta ako doon sa Daet, kila Kuya Bal, nag-train din po ako doon kung paano ko patatagin yung aking loob, yung aking isip, no? Kung paano ba tayo lumaban sa mga pagsubok na dumating sa atin kapag tayo ay nasa mission. Kaya ngayon, matatag na po, masasabi ko mo sa sarili ko, matatag po si Kuya Raymond kasi nga lahat po ng pagsubok ay nalagpasan natin, nilalabanan natin at ginagawa natin ang paraan, no? Paano natin itaguyod yung ating mission kahit na maraming pinagdaanan sa buhay. Pero nandyan pa rin ako. Continue pa rin yung mission ko, no? Nakalinya pa rin ako sa pagtulong, no? Nandyan pa rin ako sa pagiging isang charity vlogger. Yan po ang sinasabing tunay kang charity vlogger kapag hindi ka humihinto kahit na mahirap yung nadaanan mo po, kabayan, mga kabayan. Okay na ito, mga kababayan, no? Safety. Lilipat na kayo dito o ano? Karon. Diyan na kayo titira? Okay, basi kung muhangin naman karong kagmuulan. Kaya nakulbaan na ko, perti na gid nga maghangin siya gahilay na gahaligid. Yan po, mga kabayan. Yung bahay nila, mga kabayan, oh. Kinakabahan si tatay pag humangin kasi nga parang ano siya. Once na bumuwal yan, magkataon na nandyan sila sa taas, natutulog. Disgrasya ang abutin nila. Kaya mo dahil panghawid na ditong kusina, wasak ng tutuyo kay Rusdak. Diba? Gahilay na gahaligid kanto diyon, ano nakulbaan ko. Ayan po. No. Sige tayo, babalik kami dito. Madamo gid na salamat. Drum, ang need po ni tatay dito. At yung solar. Maganda pag may solar ito, mga kabayan, no? Sana mayroon pang ibang makatulong, maka-help din po sa atin, mga kababayan, na mabigyan sila ng isang drum.
Tapos yung solar, meron namang solar na tiga, ano lang, murahin lang. Meron tag 800, meron tag 1.2, mga kababayan, na solar. No? Pero, kung ano lang ang meron tayo, tay, pero, tiwala lang tayo sa Panginoon. Na nagdadasal lang ako sa Panginoon pag wala akong budget. Nabigyan niya tayo ng budget para i-provide natin yung mga needs po ng iba nating mga tinutulungan. Kasi hindi man tayo mayaman, wala man tayong sahod na tulad ng ibang vlogger, sumasahod ng libo-libo, sumasahod ng milyon-milyon, no? Na yun sana ay napakalaking bagay niya kung sa ating sa atin yon, ganon. Malaking bagay mga kabayan kasi hindi na tayo maghanap ng sponsors, kundi tayo na mismo ang gagawa. Kasi nga, meron tayong pundo. Sa mga nagsabi po na safe pa daw yung bahay ni tatay. Ayan o, nakikita niyo po ba yan? Si tatay na mismo, nangangamba. No? Ng kanilang kaligtasan, kaya po gumawa tayo ng paraan para magawan sila ng bagong tahanan. Oh. Ayan. Hirap yan eh. Oh, yan po mga kabayan ha. Nakikita nyo na po, baka sabihin nyo naman, isip pa naman yung bahay ni tatay. Bakit ginawa nyo pa ng bahay? Gusto nyo lang maging hero. Anong hero? Hero mukha mo? Si tatay na nga nagsabi na hirap na nga yung sitwasyon nila dyan. Kaya gumawa sa dito ng 4 na poste para sa bagong bahay. Kaya ito, binuo na namin. Tapos, pagsabihan pa kami ng hindi maganda. Anong klaseng pag-iisip ng tao na yon. Ay, shoutout po sa iyo, brother. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat po, mga kababayan. Ito po ang mission ni Kuya Raymond. Ang pagtulong sa ating mga kababayan sa abot po ng ating kakayahan. Mga kababayan, ito yung ating trabaho. Ito yung ating advocacy. Kaya po, araw-araw po tayong nagma-mission po, mga kababayan natin. Salamat sa inyong suporta. Naway, dumami pa ang ating mga taga-suporta. At share ng ating mga video. At sana magkaroon pa tayo ng mga sponsors pa po, mga kababayan. Thank you. At marami pa tayong mga bibisitahin po ng mga kababayan natin.